refuse-na mo. Enjoy na lang naman mong life. Eh, marami kaming problem now. Hindi namin alam saan kami hanap ng mga buti-buti. Binta namin, bayad sa hospital. Punta sa Lini. Ito kay Lovely, oh. Ay, naman yung party dito May karon. party Baka dito. makahanap tayo ng Kulabo man eh. Ay, gami. Mango shake mo itong gingon. Ay, mango minsi man dahil mo. Namtoy shake ko, no? Kuhaan siya ka lang sa... Ito na. Asan? So, this is SN, bebe? Here. Ay, di build us. Okay. Narinig siya ka. Kaunta dahil. Isa tayo dinis niya. Ay, Lovely, oh. Todo na ganyan Lovely kay mga favorite na niya. Minsan naman may magkain-kain. Na walang kasamang asawa. Parami ko na dinis niya. Pero mapinalo ko silang chin. Inagagwantas na kila. Gutom na talaga siya. Wala mo diya. Lagay ko ng mahaw. Yung panito. Oo, okay maho. Ako wala po. Nag-breakfast ko pa. Basa. Kaupen. Yeah, besa bin ribe. Dahil labinus crude. Daneben, wenn Gas. ich Kartoffeln. Tapos na kaming kumain. Pauwi na kami. Punta kami sa river. Pertig yung tortor na mo karon. Ilaga na kay pamorma akong anak, oy. Dalaga na. Sa Düsseldorf dahil siya panday ngayon dito. Ang daming tao. Ano doon? Tagal ko nang hindi nakapunta dito sa Düsseldorf. Yung last ata, yung nagpunta kami ni nila ba? Anong bridal shower ni Blended ba? Parang yun yung last na naalala ko. Di kasi masyado namin gusto itong Düsseldorf yun, ano? Maraming tao palagi, mahirap pag-parking. Ano? Taran! So, welcome, Japan Tag, Düsseldorf. Yan, ito, harap tayong nakita dito na ano. Naka-costume. Ang init. Noong isang araw, nag-heater pa kami. Pero ngayon, kailangan na mag-aircon. O hindi pa kami maggamit ng aircon. Ay, kaya ano pa. Kaya pa man yung init. Kaka-start pa lang naman ng restaurant. Yan, nasa taas dyan. Yan ang Düsseldorf Tower. Maraming tao dito. Sa tagal ko dito sa Germany. First time ko pong nakapunta dito. Hindi kasi namin gusto yung ano. Hindi masyadong gusto ni Martin yung Düsseldorf kasi hirap parkingan. Hirap mag-parking ng auto dito. Buti na talaga nakahanap kami agad ng parking lot. Mahal ang bayad basta. Yung mga anak kasi ang kulit, lalo na itong dalaga ko. Gusto niya sana pumunta dito, siya lang mag-isa. Ayaw naman namin. Kasi punuan yung train ngayon. Baka may mga delayed pa or walang biyahe.
baka anong oras na siya mauwi. Kaya sabi ni Martin, samahan na lang daw namin sila. Late na din kami umalis, alas 5 na. Tagal din kami natapos kaya sila Rakaela, hindi nakasama dahil hindi naman kami kasya na sa aming sasakyan. Kami lang. Cute nila, nagka-costume sila. Ang tao, mainit pa rin. Maghanap tayo ng yung hindi masyadong mainit. Mga baga. Uy, ang init. Ginoo ko. Dito ang maganda maghanap ng mga ganito ba? Magkakapera ka talaga dito. Yung mga tao dito hanggang mamaya pa yun sila dahil mag-antay pa sa fireworks. Dami tao. Daming tao. Ikot lang tayo. Maraming nag-costume ba? Yung suot nila. Nabudbud kita sa init. Grabe ka-init. Ay, magpasilong ta ka-init kayo. Mag-inom sa tagtubig. Hallo Düsseldorf, ich freue mich, Sie im Namen des
kasi magsirado ang ano eh. May fireworks mamaya. Kailangan makauwi kami bago magsirado yung daan. Baka ma-stranded pa kami dito. Di kami nok, basta train yun. Yung isa yan. Yung sa resto. Hindi ka mag-picture-picture dito. Leute. Moeten we langsam hier, weil die Brücke, die machen eine Basson, eh? Ja, aber da müssen wir nicht rüber. Oh, hallo. Wie lohnt sich heute für Pfand kommen, ne? Ya, ich habe lagi sabi itu mit. Oh, kakainit eh. Nangitom ko dayon oh. Nangitom ba? Dali kayo nangitom kay ilit kayo. Ninigra na. Nasamot na kanigra. Ngayon, nandito na ako sa bahay. Nandito na kami sa bahay. Kanina pa kami dumating. At hindi kami nag-antay talaga ng fireworks doon dahil alas 11 pa. Baka mahirapan kami kung sasabay kami uuwi ng mga tao doon. Baka matraffic pa. Anong oras pa kami makauwi ng bahay. Kaya sabi ko talaga sa anak ko na next year, ikaw nang gusto niya sila pumunta doon, sila lang. Hindi kami pumayag dahil nga baka hindi sila makauwi ng maaga dahil punuan yung train. Nag-alala ako. Si Michelle kasi hindi sumama yung mga kaibigan niya. Gusto niyang dalhin si Philip. Kaya nag-alala ako. Sabi na naman, samahan na lang natin sila. At yun nga lang, sabi ko huwag kayong makulit at makinig kayo sa amin. Dapat di tayo magtingin pa ng fireworks dito, no? Kay yung oras nga, matagal, baka matraffic pa tayo. Alam mo po yung Dusseldorf na sobrang traffic po talaga dyan. At saka, hindi ka naman sa magkapila-pila na siya sa ano ba? Mampot ka milyon, wala ko, bigay mo ng kita. Ay, katong asawa ni Kuan, katong naina ni anak babae. Sagara ni ilalay ka naman, kailangan i-follow ba ka na? Ano, tayo, napag-grill, pancit, at seafoods. Okay lang. Paway na lang siya, kaya dagan na siya nakaon. Ice cream, Martin, prutas. Prutas is life. Yan, si Fiona magawa ng kanyang pagkain. Ito yun ang kainin ni Fiona. Pancake na meron siyang apple. Wie sagst du die? Ich glaube, ich check so. Sag mal. So, machst du das? Warte mal. Ganyan kadami. Warte mal. Da. Dann. So. An andere Seite. Siya na magawa kay para matuto. Ganz nah dem Ding, das ist doch nicht so viel. Ja, so. Seite auch.
medicine. Yan ang ginawa ni Fiona. Oh. Mini pancake. Ha? Yan, yummy, yummy. Pancake na po. Give me my garbity sorbas. Ano is ba? Ito. Yan o. Ano yung pancake niya. Mini pancake ni Fiona. Kabalihan na. Yeah. Yeah, that's okay. This is not gonna talk like that to you. Kalamig. Ay. Meron siyang apple na hiniwa sa maliliit. Na yan. Makita nyo dito. Meron siyang apple. Yung nabubuo apple yan siya. Nagtatanong sa inyo kung may nag-comment doon sa last na upload ko kung kumusta na yung papa ko, kung baka na stroke. Yun nga na, lumabas na yung result sa MRI niya noong isang araw, nung Bernes. Sabi ng doktor, may namaga na dugo sa utak ni papa, pero hindi naman daw kailangan operahan daw. Madala lang daw sa gamot. Doon talaga ako nagdadasal ba na sana na hindi operahan, di ba? Kasi pag inoperahan tayo iwan ko ba, basta may mga minsan kasi may nakita ako ng video sa Facebook, inoperahan. May kapitbahay kasi kami, inoperahan siya, pumutok yung ugat sa utak niya. Operahan siya. Hindi lang tatlo silang kakilala ko. Ay, dalawa lang pala. Yung isa hindi ko kakilala kasi yung kababata ko ba, yung asawa niya. At pagkatapos niyan, sabi ng doktor, madala lang daw naman sa gamot. Si papa kasi, sumabay yung lungs infection niya. Kaya yun ang meron siyang stroke, tas may infection pa sa baga. Pero may progress naman dahil bumubuka na yung mata niya, lalo na pag kinakausap siya, nakikinig lang siya, tas tinatry niyang ibuka yung mata niya. Tapos nagtawanan pa kami nung isang araw dahil sinabihan siya na nandyan si Tobias, bibigyan ka ng euro. Ibuka mo yung mata ko, binuka ba yung mata niya? Nagtawa talaga kami. Sabi ko, baka euro lang ito, mapapagaling ka ba? Tumawa na lang kami ba? Tinawa na lang namin yung problema namin dahil hindi madali yung sitwasyon namin ngayon. Siyempre, paglabas ni Papa sa hospital, continue yung pagpagaling niya. Kailangan ng mga therapy, gamot, siyempre maraming kailangan kasi alam namin yan dahil ganun naman talaga pag ganyang sitwasyon na stroke, tas yung kalahati ng katawan niya, baldado na, yun ang sabi ng doktor. Tapos, pag uwi niya yung bahay, kailangan na may katulong si Uma mag-alaga kay Papa. Paano din yan? Panipagod, sabi ko kay Mama, hindi madali mag-alaga ng may sakit na nasa bahay. Kailangan paano talaga yung pasensya ninyo? Sabi ko sa kanya. Tapos, ayun nga, kahapon ba yun? Kanina, nalungkot na naman ako dahil tumaas yung blood pressure ni Papa, 200 daw. Tapos may mga, yung lagnat niya, 38. Hindi man siya sobrang taas, 38. Dahil siguro yun sa infection ba na, lumalaban yung katawan niya sa infection, no? Kaya sana tuloy-tuloy ba na sa sunod na araw, may malaking himala na talaga yung hindi niya kailangan yung tubo, yung ganun ba? Yun talaga yung hinihintay ko na araw na mangyayari. Sa tingin ko kasi sa papa ko, lumalaban siya. Tapos, pag pinapakain siya, binubukan niya yung mata niya. Nandun yung sabi ko sa mga kapatid ko na kausapin niyo dyan palagi. Tapos kanina tumawag ako, kami dalawa ni Martin. Tinawag namin siya, sabi namin sa kanya, ibuka mo yung mata mo, binuka din niya yung mata niya. Naawa lang ako ba dahil yung gusto mo alagaan yung papa mo, hindi mo magawa dahil nandito ka sa malayo. Yun naman talaga yung yun naman talaga yung problema pag nasa malayo ka, hindi ka basta-basta makauwi dahil may sarili ka na din pamilya dito, hindi mo naman basta-basta iwan yung mga anak mo.
Dahil yung asawa mo nagtatrabaho, kung makapag ano man yung trabaho mo, ay yung asawa mo kakuha naman ng sa trabaho. Ilang araw lang din, di ba? Ilalo ngayon na tawag niyan. Kung makapagkuha man ng bakasyon si Martin, baka ilang araw lang yung bigay dito sa company. Yan talaga yung marami akong iniisip sakit yung ulo ko. Hindi ko masyadong kumakain, pero kahapon sabi ko kay Martin na gusto kong kumain ng buffet, yung pampawala sa problema, kain, para may lakas tayo, mabawasan yung problema. Nung pumunta kami ng Dusseldorf, ayaw ko sana sumama nun. Sabi ni Martin na ayaw nila akong iwan dito dahil kailangan ko daw mag-enjoy. Kasi kung nandito ako sa bahay, marami akong maiisip. Naisip ko naman yung problema. Siyempre, problema yan kasi hindi lang naman din yung sitwasyon ng papa mo yung iniisip mo. Siyempre, yung babayarin sa hospital. Alam naman natin, pag nagkakasakit, tas nasa private hospital ka, ang lalaki talaga ng babayaran. Araw-araw tumataas yung babayaran mo. Tas yung papa mo may stroke, may infection sa baga, may dalawang yung tubo niya. Tas mayroon pang nilagay na host ito, yun doon naman dinaan yung yung pagkain niya. 'Di ba? Tas may nakita pa ako ng video doon sa Facebook na wag daw ipakita sa magulang natin na pabigat sila. Lalo na pag yung time na dumating yung time na nagkakasakit sila. Lahat na naman talaga tayo, makaka-experience ng ganito pa na yung mga magulang natin na darating yung time na nagkakasakit sila dahil tumatanda na sila. Dapat ready talaga tayo sa ganyang mga bagay. Pero yung problema lang kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari. Yan ang, kahit ano pang paghahanda mo kung may mga emergency, sabihin mo, mag-ipon ako ng pera para emergency. Pero hindi mo kasi alam kung anong klaseng sakit anong klaseng sakit ba? Katulad yan sa papa ko na stroke. Tas ang mahal ng hospital. Ayaw naman dalhin siya sa private, sa public. Dahil may experience nga kami doon sa kapatid ko. Sabi ko, bahala na yung ano mangyari, basta mabuhay lang yung papa. Mabuhay lang papa. Araw-araw na lang ako umiiyak. Walang araw na hindi ko umiiyak pa. Kasi pag ganyan, hindi mo nabibisita yung papa mo. Ang layo. So, marami kang iniisip. Kaya minsan, natutuwa ako pag nandito si Martin para nawawala yung yung mga problema. Kasi may nakakausap ako. Ngayon, panggabi na naman si Martin sa trabaho. Ay, hindi madali yung nangyayari ngayon. Pero wala tayong magawa dahil hindi naman natin hawak yung kapalaran natin, yung buhay natin. Basta tuloy-tuloy lang yung pagdadasal. Natawa ko ba kayo nung isang araw? Umiyak ako. Tapos napapakain ako kay Uma. Nakatingin lang si Uma sa akin. Siguro kung nagpagsalita lang yung si Uma, Ayun, nagsalita naman siya. Pero wala siyang sakit na Alzheimer ba? Siguro na ni Uma ba? Bakit ako umiyak? Kaya tanong niya ako. Noon kasi pag umiyak ako, hindi ko pinapakita kay Uma kasi baka Yung kasi hindi pa siya nagkakasakit na Alzheimer. Pero nung ngayon, umiyak ako sa harap niya. Titingnan na lang niya ako. Minsan tumatawa siya. Siguro kung hindi lang nagkakasakit si Uma, umiyak din yan siya. Katulad nung namatay yung kapatid ko. Nag-iyakan na lang kami. Ay, hindi madali yung ngayon. Yung nangyari ngayon. Sabi naman ng doktor na laki naman may pag-asa naman talaga na gagaling yung papa ko. Kanina na x-ray siya, ECG. Para tawag yan? Malaman kung epekto yung gamot sa baga na binigay. Yun kung anong result nun. Tapos nag-request kami sa hospital na doon kami sa labas bibili ng gamot sa pharmacy. Kasi sa pharmacy bibili ng gamot. Merong discount dahil senior citizen yung papa ko. Sa hospital kasi mahal ng gamot.
Pati makatipid ka. Dahil araw-araw may gamot ni reseta. So, sana may milagro sa susunod na araw mangyari ba na makalabas na si Papa. Maawa ko magtingin ba na nakatubo. Hindi ko alam kung palagi mo tinatanong sarili mo, ano ba yung mangyari pag nagising na si Papa? Ano ba next na, basta yung marami mga tanong sa mangyari ngayon. Alam lang niya yung mga iyak-iyak ko nung isang araw. Mahirap dito pa. Kasi alam naman yung dito si Bani, tahimik. Yung mga anak mo wala dito. May pasok. Kung pati nga bukas, wala silang pasok. Sabi ko kay Kaila bukas, mag-swimming tayo. Kami dalawa Kila, pero kami lang naman din dalawang inasahan doon sa amin. Yung kapatid ko lalaki, hindi na nagtrabaho muna kasi siya ang bantay. Yung mama ko naman, hindi makapasok doon sa hospital. Maraming. Araw-araw na lang ako umiiyak pa. Nina, umiyak na naman ako. Pag dito ako mag-isa sa kusina, naisip ko na naman, iyak naman. Di ba may iwasan na tulo yung luha mo ba? Umiyak ako. Parang naubusan ako ng luha, lalo na isang araw na pagkagising ko lang, iyak na iyak hanggang hapon. Sabi ko, tinatry ko talaga na hindi masyadong iniisip yung problema kasi kailangan ko din dito, no? May inalagaan din ako. Tulad ngayon, si Uma nakaupo po doon sa baba. Kailangan ko pa siyang punasan kasi kanina, tulog siya ng tulog, ginantok. Sabi ko, umayak na lang kita punasan, Uma. Relax ka muna dyan. Kasi wala si Martin, hindi na siya makatulong sa akin dito mamaya. Pag-alaga kay Uma, ako na naman mag-alaga kay Uma. Mabuti yan dito si Martin kasi dalawa kami, madali. Pag dalawa kayo mag-alaga, madaling matapos at magaan lang yung trabaho. Pag ako lang mag-isa, minsan nahirapan ako kay si Uma. Ayaw niya kasi ayaw niya makinig ba. Tapos nagagalit siya. Muntik na niya akong mano yung mata ko nung isang araw. Haba pa naman ang kuko ni Uma, kaya nikat ko talaga agad yung kuko niya, baka paano sa yung mata ko ba. Lalo na pag nagagalit siya. Ay, noo ko. Yun na lang talagang palaging ginagawa namin ngayon, dasal. Na sana na milagro sa sunod na araw na si Papa maano na talaga.